Three things na pwede nating matutunan sa nangyayaring issue kay Carlos Yulo. Number one, keep things in private, no? Lalong-lalo na sa relationship. Kung problemang family man yan, mapananay, tatay, relationship, mag-asawa, dapat sinasarili nyo yan at pinag-uusapan. Hindi dapat yan sinishare sa ibang tao, tapos pinapadaan sa ibang tao. Dahil dito sa Pilipinas, lalaki at lalaki ang issue. At malamang sa malamang, ang mapopokus na lang is yung problema. Kagaya na lang nangyari kay Carlos Yulo, no? Imagine nanalo siya ng 2 gold medals tapos may kabuntot agad na issue, di ba? So parang instead of you enjoying na lang sana kung ano yung napanalunan mo, meron ka pa tuloy ibang iniisip na mga issues sa mga family. So if may matututunan tayo dito, keep things in private para sa kapakanan ng pamilya nyo at sa relationship nyo. Kasi mas madaling ayusin ang isang problema lalo sa relationship kung parehas yung pag-uusapan. Number 2, values, no? Or pagpapahalaga sa kung ano ba yung tama, hindi sa kung ano ba yung dapat, no? Sa side ni Carlos Yulo, no? Instead na dapat meron siyang hate on sa magulang niya dahil sa ginagawa sa kanya, instead na dapat naapektuhan siya noon during his early life or sa mga training niya, alam niya sa sarili niya kung ano siya. So natural sa kanya yung mag-focus sa mga pangarap niya, hindi siya nagpa-apekto at hindi niya hinayaan na kainin siya ng mga problema lalo sa side ng parents niya, no? Kasi imagine, no, if naapektuhan si Carlos Yulo noon, kung mentally weak siya, no, baka hindi na natin na-witness ang pagkapanalo ni Carlos Yulo, no? So natutunan ko dito kung ano may nangyari sa buhay mo, sa relationship mo, if nahihirapan ka, mag-focus ka lang sa pangarap mo dahil ay doon ka para ginawa. Focus on your who, kung sino ka ba. Number 3, blame constructively, no? Narinig ko lang to kay Anthony Robbins, no, na oo, pwede nating sisihin yung mga magulang natin sa mga bagay or pangit na nangyari sa buhay natin, sa mga sakit na dinala natin sa buhay natin. Pero kag meron na magandang nangyayari sa buhay natin because of that painful situation, dapat matuto din tayong sisihin yung mga taong nag-cause noon sa atin, no? Sisihin natin sila dahil hindi dahil sa kanila, hindi natin masosurpass yung challenges na yun at hindi tayo mag-grow. So, sa side ni Carlos Yulo, no, instead of sisihin niya yung magulang niya sa mga past hurts, mistakes, sisihin niya din dapat yung magulang niya dahil kung hindi niya pinagdaanan yun, kung hindi siya nagkaroon ng ganong klaseng magulang, wala din siyang madedevelop na values para makuha ang tagumpay. So, anong thoughts nyo dito, mga brother? Comment nyo naman ano bang natutunan nyo sa issue ni Carlos Yulo. Yun lang. God bless you. Sana may natutunan ka.